right there! Meron po tayong bagong kalaban. Ito ang coronavirus. Tingnan mo, iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay, dami mong problema na kung pangiti, noipi kang na asti. Para sa lahat ng frontliners, mahal namin. Grabe yung power mo, mabuhan kami yan sa'yo. Okay, batiin muna natin ang ating mga manonood. Good morning mga kapatid! April 5, madayaw na umaga sa wikang Kinagan. Bigay todo ulit ang ating Friday morning. Dahil yan syempre sa ating mga bisitang naghandog sa atin ng isang pangmalakasang performance. Yes, totoo yan, Jess. Alam kong kayang-kaya mong pantayan mamaya yung pangmalakasan na yan. Ito na naman po tayo. Ilang araw na. Pangmalakasan po in all levels. At by the way, na-miss ko si Sir Mark Logan. Oh. Jess, gusto mo, ano ka muna? Leave ka muna. Leave muna. Ay, grabe siya. Okay. Leave ulit? Hindi nga po, nagpakabog pagdating sa hatawan. In fairness, sinahangaan din natin sa kanilang pagpapahatid ng mga mensahe po. Kaya naman, palakpakan ulit natin ang ating mga bisita. Ito! Alam nyo, deserve naman talaga yan kasi Mama Dims at ang kanilang ang advocacy, talent with a purpose. Lalo nga, ngayon, kaliwat kanan, ang mga disgrasya sa paligid. Di ba, Jocelyn? Tama naman, Mami. Napakalakas ng hampas. Tama naman. Birthday na nga. Na-disgrasya tuloy Sorry, siya. na-disgrasya ka tuloy. Sorry. Oo. Pero, parte yan ng advocacy nila, di ba? Huwag madisgrasya, di ba? Ang kanilang paalala sa atin, doblehin ang pag-iingat. Yes. At syempre, magbigay-pugay sa ating mga frontliner. Yun ang talagang na-feel ko, yung pagbibigay-pugay nila sa ating mga frontliner, di ba? Justin, talaga saludo sa ating mga pulis, mga guro, nurse, doctor, at ngayon lalo na sa mga bumbero dahil katatapos din lang ng ating Fire Prevention Month, di ba? Ito, mas kilalanin pa natin ang mga talentadong kabataan ng Barangay West Kramen, San Juan. Hali kayo dito. Kailangan kayo mag-center stage. Asa na si Bonnie Manzano? Yes, well, Hi, Bonnie! Good morning sa'yo, Bonnie. Good morning! Ikaw ba ang leader?
Ako lang po yung parang ano nila, parang contact Parang person. leader. Parang leader ng atin. Ikaw yung Yes. Nasa shy siya, very humble na. Oo nga. So, itong ginawa ninyo, ito ba ay in-enter nyo sa isang contest? Yes po. O, sige, kwento. Oo. Nilaban po namin sa Women's Man Competition po sa San Juan. And at the same time po, after po nun, lumaban po kami sa district level and regional level po. Yun sa, ano naman, nanalo naman po. Ayun na ayun na Metro Manila. Yes po. Wagi. At nakikita namin kung bakit parang empasok. Yung bang ramdam na ramdam ninyo yung mensahe na gusto nyo pahiwati. Yes po. Na-feel mo? Na-feel ko, Mami, alam mo kung bakit? Public school kasi po ako, nung elementary. Pero kasi noon, di ba pag public school, maraming mga activities na ganito. So, lucky ako dyan. Kaya natutuwa ako pag nakikita ko kayo kasi naaalala ko yung kabataan ko. Paano nabuo yung grupo ninyo? Actually po, ma'am, dati na po kaming sumasayaw sa festival. May mga iba't ibang genre po. At tapos po, yearly po kasi sa San Juan, may Wata Wata Festival po ang aming city. At yung nagkaroon po ng first dance competition po ang BFP, tsaka po naisip na buo para po ilaban po ang aming barangay. Anong age range natin? Kasi parang sobrang babagets no? Yes po. Sure na hindi tayo pasok. Sino hindi po sa bagets? Sabi Yes po, actually po, ang pinakabata po namin is 14-15 years old. 14-15? Sino 14-15? 15 years old po. Si Yumi po. Anong gatas ninyo? Pero Yes, so. alam niyo, napakaganda po nung konsepto na nakikita natin iba't ibang klase ng mga uniforme ang suot nila today. Tulad ng may mga estudyante, may guard, may mga atleta, tama po ba? At saka merong mga, ano pa ba, yung nurse. Nurse po. Ayun. Actually, ito po, reporter. Wow! Pwede na. Bigyan nila ng lapel yung mic. Basahin mo yung prompter dito. Alika. Lapit ka. Alika. Ayan. Anong name mo? Siguro nagsisisi na siya. Tingnan mo, puso pala dito yung naghahampasan. Mamaya ka sa akin. O, tingnan mo, yan Sige, kuya. bigyan mo kami ng sample na nandito po tayo ngayon sa Good Morning Kapatid. Hindi, sige, ganito na lang, Faith. Alam ko, mahihain ka. Pero Faith, ikaw pagdating sa pagsasayaw, nakita ko, bigay na bigay ka. Ito ba ang form of expression mo? Ano ba mga advocacy ang pinaniniwalaan mo ganitong kabataan? Kasi importante sa mga kabataan magkaroon ng maagang advokasya. Ikaw, anong mga paniniwala mo ang gusto mong isulong in the future? Sa sayaw po kasi namin nilalabas yung feelings po namin. Kaya po, nag-e-enjoy po kaming sabayaw talaga. Imbis na tambay-tambay lang po, ito po nagsasayaw. Tama yun. Tama yun. I agree. Galing. Pero ano, paano niyo binabalanse halimbawa sa pag-aaral naman ninyo? Ano po kasi gabi po kami nagpa-practice. Tapos pag uwi after work, after school po. Ayun. Amazing. So, kailan na ginagawa yung assignments nyo? Nasisingit naman po. Plus din may mga kapatid sila pwedeng mag-answer. Joke lang. Wait, alam mo kanina, alam ko may nag-split eh. Pwede ba? Magpasa. Narinig mo, di ba? Talagang tumalon at Kumalabog eh. Sino? Pakita mo. Ano name? Please. Anong pangalan? Okay. Si Momshi. Pwede ba kami pakitahan ng split? Yung safe na split ah. Yung safe na Boy, hairstylist by hairstylist day. Hairstylist. Makeup artist at hairstylist. Yung nag-work. Asan ang ating hairstylist at makeup artist? May ilalaban kami dyan. Backdrop naman. Backdrop. Okay, yung nag-worm naman. Yung nag-work. Sino Patingin yung nga nag-work? ulit kasi meron kaming ano mamaya. Sige, Ikaw, what's your kung name? may work kayo, may caterpillar kami. JB. Ang name, ang AB. JB po. JB. Yes po. Sige, JB, isang pa-worm naman dyan. Jess, manood ka ha, Jess? Hanggang nood lang tayo. Alam mo, ang galing na para siyang Ang worm saya. na sinabulan ng asin. Hindi masakit, Nagburan hindi ng asin, masakit. masakit? Hindi masakit, kaya try mo na, Jess. Sige na. Yung JB. caterpillar. Yung caterpillar. Ang galing-galing Kasi naman JB is talaga. working ka na rin. Yes po. Oo. Ano naman ang ginagawa mo by day habang hindi ka nagwo-worm ng ganyan? Isa po ako security guard. Security guard. Saludo. So, halo may... And then, syempre, may work na si Tuping. Is isang, full-time stylist. Ganda mo. Wow. Security guard, ano yung shift mo? Umaga, gabi? Minsan yung umaga, minsan gabi po. Because the early bird gets the worm. catches the worm. Diba? Okay, kaya pala. Kaya pala. Okay,
Dito tayo sa... Okay, ito, last na lang. Yes, go, Mama. Sir, ikaw kasi you're a security guard, ang mga kasama mo, mga kabataan, anong palagay mong isa sa mga pinaka malalakas na mensaheng dapat natututunan ng mga kabataan ngayon na ipapasa ninyo sa pamamagitan ng pagsasayaw? Kasi minsan po, meron po tayong sasabi na good tsaka bad. Siyempre, yung bad, huwag na natin gawin. Alam ng mali, di na kailangan ginagawa. Pero yung good, kung ano yung nakikita nyo sa taong ginagawan tama, gawin nyo. Huwag nyo gayahin na doon kayo sa may pangarap. Oh, may pangarap. Importante yan. Tapos yung pagsasayaw, parang love lang yan eh. Mahalin nyo kung gusto nyo talagang ma-approve yung ano. Tulad to, nandito na tayo sa Good Morning. Kapatid. Maraming salamat. Kitang-kita naman din yung pagmamahal sa ginagawa nila. Basta naman talaga sa kanilang performance. Muli, maraming salamat. Thank you po. Thank you very much. Okay, maraming salamat sa mga kabataan ng Barangay West Crame o mga kapatid. Friday na, kaya naman tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Sulitin na po natin ang araw na ito, mga kapatid. Lahat ng naiisip mong nakakasaya, basta safe at for the good lagi ng lahat. I-go mo na yan. Ako po, si Dimples Romana. At eto na, galaw-galaw and move around. Kukuha ng marami pang inspirasyon sa paligid. At don't forget to stay motivated na rin. Ako naman po, si Maui David. Para may energy for the day, magtimpla ng napakasarap na kape, kumain ng almusal, at samahan ng inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rawapuno. Kaya naman, masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ito po, ang iba natin mga hinanda ngayong agahan. I think, kumain na tayo ng something na pang Korean. Oh, Justin. Anyong Jess, anyong Maui. K-vibing muna tayo this morning dahil titignan tayo na mga hit na K-wich, as in Korean sandwich. Yan ang ibibida nating negosyo sa kitang-kita. Ang kamandag naman daw po ng ahas. Nakakapagpagaling. Aba, ngayon ko lang narinig yan. Pag-usapan natin ang dinarayong miracle snake sa Surigao del Norte. Ouch! Ano nga ba ang sinasabi ng medisina tungkol dito? Sagutin yan at sasagutin yan ni Doc Dex. Sabi ni Doc. Interesado akong marinig kung anong paliwanag ni Doc Dex dyan. Ito naman po sa mga nagpaplano na ng kanilang summer getaway. Malapit na po, mainit na, di ba? Ito, legit check po tayo palagi, lalo na kung may mga offer na too good to be true ang travel agency. Ang mga reklamo at kaso tungkol dyan, idedetalya ni Attorney Buko sa Legal Bato. Huwag magpapabudol. Huwag! Magpapabudol alert! Yes! Sundays at 4:30. 4:30. May promo eh. Promo agad. Hindi na nga dahil love ko kayo. Buda, ang ganda ng show na yan. Laman! Oo. Pero ito po, special shoutout naman sa ating mga mommy at daddy. Ididiin pa natin ang kahalagahan ng presensya nating mga magulang sa mga milestone ng ating mga anak. Tatalakayin po natin yan sa Working Mom. Ito, swak din sa mga summer gala. Ito ang patok na pizza, cake tubs at fruit shakes ng Shanya's Bake Shop. Susubukan natin ang mga yan. Maya-maya lang. At sa mga nagbabagang balita naman sa Frontline sa umaga, kaliwat ka ng road reblocking at road repair sa Metro Manila, posibleng magpabigat lalo ng trapiko. Siklista at rider, muntik madaganan ng tumagilid na truck. Milyong-milyong estudyante balik online classes dahil sa sobrang init. At Daniel Padilla, may niluluto nga bang bagong proyekto? Eto naman po, ready na ang inyong mga camera, mga phone. Sali na sa aming Kagumoka Ko Selfie Contest. Keep watching lamang po dito sa Good Morning Kapatid. At pabonggahan lang ng selfie habang nanunood. I-private message lamang po ang inyong mga larawan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Mas pangmalakasang selfie, mas panalo ang mapipili namin sa pagtatapos ng show. Magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning, Kapatid! Tayo ulit!
Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Usapang travel goals tayo. Ngayong weekend, marami ulit ang nagpaplanong mamasyal. Kasi may holiday. Holiday, naman eh. oo. Oo, ito Ililibang kanya-kanyang yan. Di ba, nagbubuk na ba kayo ng mga kahit staycation? Pwede, di ba? Ito, teka muna ha. Papaano kung ang inyong dream gala nauwi sa aberya? Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Uy, Beshi, tignan mo to. May nakita akong travel agency. Nagpa-promo sila. 5K all-in package na. Good deal yan, Bessie. 4 days and 3 nights. Avail na natin. Ganda! Beshi, tumawag yung travel agency. Ang sabi, kailangan daw natin magbayad ng another 5K para hanapan nila tayo ng panibagong flight. Ha? Eh kaya nga tayo nag-avail ng early bird tour package na 5,000. Tapos ngayon sisingilin na naman nila tayo. Attorney, nag-avail kami ng tour package. Ngayon nagka-problema, biglang naniningil ng wala naman sa kasunduan. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang mga travel promo at murang travel packages ay isang paraan ng paghikayat sa mga customers. Ito ay ang mga representations o pangako na kailangang sundin o tuparin. Dahil kung hindi ito tutuparin, maaaring makasuhan ang may-ari ng travel agency ng estafa o pangluloko by false pretenses o fraudulent acts. Ayon sa Article 3152A ng Revised Penal Code, ang parusa sa mga manloloko ay depende sa halaga ng nakuha nila dahil sa kanilang panloloko o false pretenses. Kung ang halaga ay hindi tataas ng 6,000, ang parusa ay pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ng naloko ay higit sa 6,000 pero hindi tataas sa 12,000 piso, ang parusa ay pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ay higit sa 12,000, ang parusa ay may dagdag na 1 taong pagkakulong sa bawat 10,000 dagdag pero hindi hihigit sa 20 taong pagkakulong ayon sa hatol ng hukuman. Maaari ding i-revoke ng Department of Tourism ang license to operate ng mga nasabing travel agency na nanloloko ng mga customers. Attorney, nag-island hopping kami ng family ko. Yung kinainan namin for lunch sa isang isla, overpriced ang presyo. Wala po bang limit ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin o produkto kapag nasa isla? Legal ba to? Legal po yan. Hindi po labag sa batas ang mataas na presyo ng bilihin, lalo na sa mga lugar na konti lang ang supply at konti lang ang nagtitinda, tulad ng isang isla. Law of supply and demand po yan. Tumataas talaga ang presyo kapag mataas ang demand at kulang ang supply. Ayon sa Section 6 ng RA 7581 o ang Price Control Act, maaari lamang magtakda ng price ceiling o pagkontrol sa presyo ng mga bilihin sa mga lugar na may kalamidad o emergency at may deklarasyon dapat ang Pangulo ng Pilipinas tungkol dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Usong-uso yan, lalo ngayong panahon. Nakakainganyo naman kasi talagang bumiyahe. Kaya marami rin magsasamantala. Pero paano ba dapat talaga tayo makaiwas sa mga nambubudol tuwing panahon ng summer or tuwing panahon na marami nagbabakasyon? Ako personally, I always ask my friends. Yes. Na kunwari, anong travel agency? Sinong kausap nyo dito? Kasi at least, somehow meron akong alam na naka-experience nung nila, ng serbisyo nila. So, maganda yon for the business ng mga travel agencies because at least basic siya pero the most, ako sa akin, credible pa rin yung word of mouth na okay, na-experience namin to. Referral, parang Yes, Mami, kasi in the pandemic,
napakaraming negosyo ang nagsimula noon and kadalasan sa kanila, hindi na nakapag-file or hindi nag-file talaga deliberately ng mga permits. So ikaw, akala mo, okay yun, pero in truth, dapat talaga siguruhin nyo kasi accountability is a very big thing, lalo pagdating sa travel dahil mahal yan. Yes. Pag nagbabiyahe ka, mahal. Paano pag dumating ka doon, yung binook mo ay hindi pala totoo? Di ba, Mama, meron kong mga kinikwentong ganyan na may mga nabubok na mga staycation, mga tahanan, tapos picture lang pala ng bahay nung isang tao kinuha nila. Nangyayari yan. Nako, budol alert. Budol alert. Nangyayari talaga. Tapos kung may oras naman kayo o may panahon, pwede naman kayo mag-DIY din. Ang daming platforms. Mga legitimate platforms kung minsan pwede kayo mag-book ng hotel. Pwede rin kayo mag-book ng mga tours and activities. Ako gusto ko yung kasabihan. If it seems too good to be true, it it probably is. is. Yung bang parang sobrang ganda naman itong deal na to, sobrang mura naman, sobrang baba, yung ganyan. Pagka sinasabi sa inyo, nung may gut feel kayong gano'n, pakinggan ninyo. So kung nakita na yung website na yan, yung may deal na yan, too good to be true, ipadala mo naman sa sa mga techie mong friends, for example. Parang pa-check naman kung legit to. Oo, ganyan. Kung edited lang, no, pwede. At makikita mo din for example sa website, sa URL, diba? Parang kapag hindi legit ang platform or basta makikita mo yung parang masyado maraming exclamation points or whatever, diba? Pag may hype, Ikaw yung teke na friend ko na ganyan. Padala mo sa akin. Sa'yo namin, ipsisend ko dyan. Padala mo sa akin, tapos ipapadala ko sa mas techie kong friend. Para mag-resign nila. Pasa-pasa lang. Connection lang ba? Connection lang. Okay. Hindi siya naka-recover doon. Sorry na, benta sa akin yung Kirino today. Okay, eto naman po, mahirap panindigan ang perfect attendance kung hindi kayo si Jester. Sa mahalagang ganap ng ating mga kids, buti na lang wala pang kids to. Pero alam nyo ba na mahalaga yan at may malaking impact po yan sa kanilang paglaki. Yan ang pag-uusapan natin sa Working Mom. Anumang ganap sa trabaho o sa ibang bagay, mahalagang itigil muna ang lahat at mag-show up para sa ating kids. Yan ang pinangangatawanan ni Mommy Sofia na nag-viral kamakailan. Kahit kasi kapapanganak lang, hindi siya umabsent nang kailanganin ng isa pa niyang anak. Kwentuhan mo muna kami tungkol dun sa viral niyo na video. Valentine's event po. February 13 po yun. Tapos, gusto niya, kailangan po nilang mag-perform. Yung sasayaw po sila sa harap po. Kaso, siya po ayaw niya kasi nahihiya siya. Hinila lang po siya ng friend niya na si Bea. Tapos, nung nagpe-perform po siya, nahirapan po siyang hanapin ako. Kasi, kakapanganak ko pa lang, hindi po ako gumit na, hindi ako nakisiksik sa mga parents. So, iniisip niya, hindi ako nanonood sa kanya. Basta raw kailangan siya ng kanyang anak, hindi raw nagdadalawang isip si Mommy Sofia na bitawan ng anumang iba niyang ginagawa. Kahit anong mangyari, kahit anong mabago po sa life ko, ay hindi pwedeng hindi po ako susupport sa mga anak ko. Kaya may times nga po, may mga events ako na kailangan puntahan, pero kayang-kaya ko pong i-cancel para kay Lina. Ang ganitong pananaw ni Mommy Sofia sa buhay, malalim pala ang pinagmulan. Nung lumalaki ka ba, yung parents mo ba were also there for you all the time? Yes po. Yung mommy ko, nagpapalit pa siya sa work, pati yung stepdad ko para manood sa akin. Maski nga po training ng mga badminton, volleyball, nandun po sila. Ano palagay mo yung naging mga benefits para kay Liam nung pagpapakita mo na ang presensya mo doon? Lumalakas po yung loob niya. Yun lang yung one thing. Opo. Kasi ilang beses na po siyang nagkaroon ng event. Kada tingin niya po talaga sa akin, mag-smile siya. Light up yung face niya. Mas challenging daw ngayon, lalo na't dalawa na ang anak ni Mommy Sofia. Paano pag si Liam at si Yuna magkasabay ng event? At ikaw bilang nanay, gusto mo nandoon ka, anong palagay mong magiging reaction mo nun? If ever, gusto ko, si Liam po yung kakausapin ko na kayo na muna ko atin. Kasi mas maganda po yung understanding ni Liam. And si daddy niya po atin sa kanya. Tapos, videohan na lang po ng daddy niya. And every after event naman po, kaya nakausap ko talaga siya kung anong ginawa niya, nag-enjoy ba siya. Thank you for being with us and I'm sure marami sa mga kapatid natin sobrang na-inspire sa kwento nyo. Dahil mga kapatid, alam mo, pag nakakita ka ng nanay na handang ibaba lahat at iwan ang lahat para
nandoon sila sa moment na hindi na mauulit sa kanilang mga anak. Napaka-priceless nun. So, thank you for being with us. Cute, diba? I love her so much. Si Mami Sofia, mahal na mahal ko siya. Gustong-gusto ko siya. Yung parang pag tinitingnan ko siya, na-inspire ako talaga. Because Mami, panganay ako. Si Liam, panganay siya, diba? At kapag panganay kayo, mga kapatid natin nanonood, alam mo na pag may mga gatherings ka sa school, pag alam mo na kailangan alagaan pa yung bago mong kapatid or mas kakabatang kapatid, hindi mo yan maririnig sa akin na, Mama, pwede ako na lang samahan mo. Pero pag dumating sila, mas espesyal yun. Kasi kusa na inisip ng magulang kong kahit na panganay ako at hindi ko sasabihin, binibigyan niya ng importansya yung mga ginagawa ko rin. Nice. Nice story. Mami, ganda. Okay, eto po. Paalala mo na. Kagaya ng MX3, they advocate for people to live their best life. And it's really the same thing with me. Kapartner ko talaga ang MX3 sa buhay ko. Guten Tag! Welcome to the beautiful Switzerland. I'm Dexy Jimenez, 39 years old, Tubong Davao, and this is my MX3 story. I'm now more than 10 years here in Switzerland. I'm working as a fashion consultant sa Zurich. Since 2009, breadwinner na ako ng family. Sila talaga yung aking inspirasyon kung bakit nandito ako. So talagang focus ako sa trabaho and alagaan ang aking kalusugan. It's part of a Swiss culture. Like, they really watch what they eat and they really live a healthy life. And pasok talaga sa akin tong MX3 kasi it has anti-inflammatory properties. And sa work ko, 4-story yung building, walking and running here and there. So, malaking tulong talaga siya for me. I learned how to value my health so that I can live longer. I'm from Davao. We love mangosteen and we always support the homegrown products of Davao, gaya ng MX3. Gamit na taog MX3 para padayon ang atong kahimsog. MX3, dito ako bilib. Abangan naman po natin mamaya sa Kitang-Kita, matakam sa patok na mga go-to brunch sandwiches na inspired from Korea. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Ito, Maui. From 1 to 10, alam ko naman na yung sagot dito. 10 being the highest, gaano ka K-drama fan? Nako, 11. Ano ba mga, ano mo, to go to, ano mo, K-dramas? Goblin, I love Goblin. At saka yung mga Chaeyeon-woo ng mga K-drama. Kasi ganda ng mukha eh. Wala akong na-gets. Nagtanong ka pa kasi. Siyempre, hindi kompleto ang K-drama kung walang pagkain sa mga piling eksena. Gaya na lamang nitong mga Korean-inspired sandwiches dito sa ating lamesa. Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Isa ang sandwich sa pinaka-convenient at versatile na pagkain. Pwede ito sa kahit na anong uri ng meal at customizable pa. Depende syempre sa iyong personal taste at preference. At dahil alam niyang hindi mawawala sa uso, sinimula ng software engineer na si Angelica ang kanyang side hustle noong 2023. Ito ang Our Daily Brunch. Sa puhunang 3,000 pesos, binuo ni Angelica ang perfect on-the-go online cafe na mayroong iba't ibang sandwiches at mayroon din itong pasta, rice meals at syempre, kape. Inspired sa mga pinapanood niyang Korean cafe vlogs, patok din ang kanilang overload ham sandwich at cucumber pineapple juice. Ngayon, ang food business ni Angelica ay may mala extra spread na kita na 5 digits kada buwan.
At live nating makakasama sa studio si Angelica ng Our Daily Brunch. Angelica, good morning. Good morning and welcome. Anyong. Annyeonghaseyo. Bilang kagaling ko lang ng South Korea, totoo naman, yung sandwiches niya, very much parang makikita mo rin talaga sa mga cafe doon sa South Korea. So Angelica, ano ba yung mga inihain mo sa amin today? So for today po, I have here the luncheon meat sandwich. So this is the newest. And then our best seller, the ham sandwich. Ham sandwich ito. Yes. Yan. And then this one is the egg sandwich. And then my personal fave, talagang binanggit ko personal fave. Bakit naman hindi? Yung kani sandwich. Kani sandwich. Alam mo, mukhang masarap lahat. Pero anong best seller mo sa ngayon? Currently, bestseller is the overload ham sandwich. Okay. Overload ham. Yes. Pero ano mo, Angelica, natanong nga kanina ni Maui sa'yo, no? Ano ba ang kaibahan ng Korean sandwiches? Bakit siya nagiging Korean? So, first of all, I guess, it is the packaging. So, inspired by the Korean cafes pa din yung ano namin, yung packaging namin, as you can see. And then, yung Korean kasi very ano sila sa vegetables. Yes. So, mapapansin natin madami siyang lettuce. May napadaan. Sorry. May napadaan. Parang may nagja-jogging. Oo. Hi guys. Hello. Napadaan ka na naman. Nagja-jogging ako tapos... May naamoy ka? Wala. Okay. May gusto ka bang kuhanin? No, narinig ko kasi na software engineer. Kasi ano rin ako Comsci graduate. Oo nga pala. Oh, yes. So, hi. Anong sabi sa yearbook mo? Yearbook ko, now a name, soon a legend. By the way, speaking of K-drama, narinig ko yung K-drama. Paborito ko, Crash Landing on You. Bakit? Kasi, di ba si Captain Lee sa si Siri? Yun. Ang problema doon, pag pinapanood ko yun, may isa lang problema, pag pinapanood ko yung katabi ko yung asawa ko, lahat ng kilos nung Captain Lee, kinukumpara sa akin. Totoo. Naiinis ako Pag nagawa ka ng kamay, sabi ng asawa ko, oh my God, ang sweet ni Captain Lee, he's the best. Sana all. He's the best Ako nagpaaral sa anak ko, pero si Captain Lee the best. Sa ganun ako, Kuya Alex, bilang nandito ka, natikman na muna natin. Tikman Samahan mo kami natin. sa pagtikim. Meron ka bang gusto? Diet ako, pero okay lang. Talaga ba? Nakakahiya naman sa'yo? What's May this? nag-adjust? This is the luncheon meat sandwich. Yes. Hi, Luncheon. Glad to meet you. Glad to meet you. Magkano yan yung kakainin ni Kuya Alex? 230. 230? 230. At saka, Angelica, napansin ko, wheat bread ba itong bread? Yes po, wheat bread Wheat siya. bread. So, ang maganda dito sa sandwich mo is kompleto ka na. May gulay ka na, may grains ka, tapos meron kang meat and egg, which is Opo. yeah. So, huwag natin very kalimutan. siya, nakakabusog kahit half lang yung makain. Tama. At huwag natin kalimutan yung drinks. Yes. Ano to? Ano ba mga drinks dyan? This one po is cucumber pineapple juice. So, Um, talagang cucumber and pineapple. Di ba ano to sa Tagalog? Pipino? Yes. Pag naupuan mo, pipina. Okay, magkano ulit ito mga sandwich? Iba-iba ba silang mga presyo para sa Yes. mga kapatid nating interested? Yes. Hindi mo man na-acknowledge yung joke ko. Natawa ako! Natawa na. Papalagpasin lang natin yung joke na yun. Wala man lang parang, Alam mo hi, talaga, that was nice. Parang ganun. Sabi "Hey, that was talaga a nice nila, di ba, joke." ano sabi ni Mama Dems ng isang araw, pag may edad na matampuhin. Tumatambuhan. Ay, guys, nakalimutan natin sabihin. Meron po pala tayong special guest today. Alex Calleja. Very special today. Mark Logan Wu? Nakita kami ni Mark, kaibigan natin yung kanina. Hi. Ay, by the way, dito ako para mag-promote. Pwede ba ako mag-promote? Ay, Direk Gilmer! Gusto ko po talaga ba, shoutout po kay Direk Gilmer, isa sa mga napakabait na tao niyan. Alam mo, Direk Gilmer, binabully niya yung bago natin. No. Nga pala, promote ko lang Dubai Comedy Festival po. April 13, marami pa pong ticket. www.dubaicomedyfest.ae. Okay, thank you, Kuya Alex. Naunahan pa niya mag-promote yung bisita natin, yung negosyo natin. Pero Angelica, imbidahan mo na yung mga kapatid natin. Paano kanila makukontak para sa sandwiches mo? Oh, thank you po. Thank you rin. Masaya po ako, nabusog kayo. Ay, mas masaya ako. Nabusog ako. Paano maramdaman nyo rin? Ayun po. So first of all, the prices of our sandwiches. Magsimula tayo sa second muna para maiba lang. Di pwede. Dami mong baon today. So yung overload ham sandwich and the overload egg sandwich, it is retailed at 150 per box, and then the luncheon meat naman is 230, and then the kani sandwich is 180. So very affordable. Maganda yung range ng prices. Again, saan kanila makukontak, Angelica, for our daily brunch? So
they can contact me through our social media accounts at Facebook and Instagram at Our Daily Brunch. Alright. Ano ba yun? Parang ang daily bread ko, parang our daily bread, parang ganun. May pagka-inspired na ganon. Kasi as a software engineer, laging brunch time na ako kumain. Alam na nila, Kuya Alex, may show ka sa Dubai. Alam na nila. Okay, thank you so much, Angelica. And of course, our daily brunch. Sa aming pagbabalik, fruit shakes na perfect ngayong tag-init. Samahan mo pa ng meriendang pizza at cake tubs. Yan ang ibibidang mga produkto ng Shanaya's Bake Shop sa Patoktok. Tuloy-tuloy lang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang good morning, kapatid! Nako, ngayong tag-init, iwasang ulo ay uminit. Kaya naman, eto, mag-cool down muna tayo. Makata, very good ka dyan! Pero ito, Jazz, ha? The best way para dyan uminom ng malamig. Tulad na lamang nitong mga smoothies na nasa harap natin ngayon. Ibida yan ang ating mga bisita. Nandito na rin ba sila? Uy! Mula sa Shanaya's Bake Shop! Ayun! Ayun! Ay, eto pala yung totoong special guest. Parang ibang bisita to. Ang gwapo ng bisita na. Dapat ganito ka-gwapo yung bumibisita. Ay! Sorry! Eto ang ating special guest. Alex, ano masasabi mo dyan? Okay nga. Pagtabihin. Sino gwapo? Tama nga, gwapo nga. Sorry, guys. Lex, okay lang ba? Ay, guys, sorry medyo na-invade ko yung space ninyo. Kasi nanonood kami sa, naghahanda kami sa Eat Bulaga. Tapos, napag-utusan ako, si Tito Joey tsaka si Tito Sen, natakam dun sa sandwich na kinukuha nyo. Tapos, may buko. May pa-juice pa pala kayo. Marami ka. Kuya Ray, kung ganito ka-gwapo ang bibisita, gusto mo everyday nandito ka bago ka mag-Eat Bulaga. Ay, sorry, nandiyan ka pala. Ito nga, hindi pinag-uutosan araw-araw nandito. Diyos ko, sabi ni Ian at saka ni Shagril Santa Maria, pag-uusapan ba natin ang Shanaya's Bake Shop? Eto Guys. Swerte nyo nga, dami nating bisita. Miss Chiki, magsha-shopping na muna kami ni Alex. Kuya Ryan! Yung buko na may nagreklamo pa, wala naman daw siya galaw dito. Hi, Ryan! Gagawa tayo ng shake para kay Ryan. Pati na rin kasi, pati na rin si Alex gawa natin. Gawa tayo ng shake. Shanaya's Bake Shop. Okay, try po natin gumawa ng shake. At habang ginagawa niyo po yan, tatanungin ko kayo, paano po ba nagsimula itong negosyo niyo? Ayan, so nag-start kami, ma'am, as home base noong 2014. No? Bilang isang nanay, so nag-isip tayo ng mga idea kung paano makakatulong sa ating asawa. Wow! So hanggang sa nag-bake ako, ayan. So ito na yung naging bunga po. Maybe we should try. Yes. What is this? This is pepperoni? Yes po. Kasi ito yung Hawaiian pizza. Napakasarap. Okay, try na natin. Try niyo po. Pwede na ba itong kainin? Opo, ready na po yan, ma'am. Tapos yung parang malamig, ayun, ginagawa na, Ito po. sir. O yan ang paborito ngayon. For summer. Halika, teka, tignan natin. Ano ba yung hinahalo mo? Dito tayo sa shake. Sige po. Habang kumakagat kayo dyan. Fresh mango po, ma'am. Fresh mango, fresh na fresh. Na linalagyan ng Then condensed milk, ma'am. Ano yan? Parang walang sukat, parang tansya-tansya lang, ano? Sige po, thank you, ma'am. Tapos, hinahalo mo ba yung buko sa kay mango? Sa kabila naman yung sa buko po. Habang sila gumagawa, tanong ko po, magkano po yung mga produkto nyo? Yung pizza, magkano po? Yan, so ito pong pizza natin, naka-promo po kami yan. Buy one, take one, 200 pesos. Ito dalawa na po. Opo. Magkano? Buy one, take one. 200 pesos sa dalawa na po yan. Parang tig 100 na. Yes po. Pag good for ilan to, ma'am? Good for family na po yan, ma'am. Pang 4 to 5 person or depende sa inyo.
Or Okay. pag itong dalawa, siguro mga kaya na yan ang 10 person, 8 to 10. Saan namin kayo mahahanap, ma'am? Saan kayo pwedeng tawagan, puntahan? Ayan, so located po ang aming store sa 531 Pampanga Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Sa katabi lang mismo ng palengke, so madali lang siyang accessible na mapuntahan. Okay, pero nagdi-deliver din po Opo, kayo? nagdi-deliver din po tayo. Nagde-deliver? Paano pag magde-deliver tatawagan kayo? So wag tayong malilito, hindi kayo sa Pampanga. Opo. Sa Tondo kayo, Street pero lang po yan. Pampanga Street. Yes. Okay. Ano pa yung ibang mga offerings? Ayan, so meron din po kami mga cakes on top. Meron po tayo dyang yema cake. Yema. May duo o biyema. Meron ding moist chocolate cake po at saka banana Diba? duo. Kung di kayo makapag-decide kung ube o yema, Opo. ba't hindi na lang post? Boom. Ayan. Oo. Maganda. Kaya Mami malapit Chiki, na kami kamusta dito. dyan? Oo, ito yung mga bestseller nyo, di ba? Yung mango at saka... Buko jelly, yung ma'am. Uy, jelly! Yes po, meron tayong kasama yung buko pandan. Wow, ang sarap naman. Tapos sa mango naman, Ito yan, may nginunguya-nguya. caramel at the same time yung graham. Uy, parang ano lang, parang linagay mo sa baso yung mango float. Yung mga Yes, ganyan, yes, di ba? Tsaka ma'am, alam niyo, napansin ko, kompleto kayo. May inumin kayo, pampalamig, may pagkain, at may dessert. May dessert. Ano Dito ba pala po sa mga tabs, ma'am, magkano pala ang presyo Sa natin? tab po natin, ang SRP po niyan, 120 pesos. pwede na. Pero open din po tayo, ma'am, sa distributorship or resellers. Reseller. Uy, may negosyo ka pa. Meron din kami mga rebrandings, ma'am. Kaya mapapansin nyo, walang label yung aming mga product. Opo. So kumbaga kung ako gusto ko magnegosyo at wala akong chance na gumawa, Yes pwede akong bumili siya na tapos i-rebrand ko, nalagyan ko ng sticker. Yes po, Dimples ma'am. Bake Shop, ganun, di ba? Oo. Or Ilio Alonso's, gano'n. Yun. Two Brothers Bake Shop. Yes. Di ba? Oh, Alright, mag-order lang na kami kayo dito. makahanap ang Shania's Bake Shop. Ano po ang mga contact natin, ma'am? Ayan. So, ang contact number po natin, pwede nyo kami contact sa 0917-129-7070 or 0939-8210. Alright. Okay, ito po yung parang kay Ryan. Ito naman yung kay Tito Sen at saka kay Bossy. Kay Boss Ay, Joey. si Alex naman pala, nakalimutan na. Si Alex din pala. Kalimutan si Alex. Maraming salamat, Shania's Bake Shop. Thank you so much sa pagbubusog sa aming lahat. Pati Thank you mga so much taga-eat po. Bulaga, mga taga-face-to-face, busog na busog. At eto, kasing panalo po ng Shania's Bake Shop, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations to Lorena Restro. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong loan. Dalo! Saludo kami sir. Yes! And that is it para sa ating Bigay Tolo Friday! Isang makabulang umagang naihatid namin sa inyong mga tahanan at ito, happy birthday sa aming production assistant na si Neri Mercado. Happy birthday! Mga kapatid, kita-kit pa rin po tayo sa Lunes. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Tinanong nyo naman, pwede kayo mapasmile nito, ha? Smile lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!